8 months na rin daw na nakatutok yan dito, ano? At sa radyo nakikinig. Kaso nasira yung radyo, kaya nasa FB Live sila. Aba, sa isang parte, mas mapapaganda yan dahil nakikita ang kagandahan ni Chacha at ang pagkamatikas, syempre, at kagwapuhan ni Manong Ted Filon. Oh, malas mo nga lang ngayon. Ako ang nandito, nakikita mo ngayon, ano, Catherine? O, pagpasensyahan mo na muna dahil baka bukas nandito naman na si Manong Ted eh. O, sige. O, ano na bang... Catherine, nandyan ka na? Check nga natin ang linya. Hello? Wala pa rin Hello si... po. Ayun. Good morning! Catherine, good morning! Morning po, Merry Christmas. Merry Christmas. Naku, yung bati niya ng Merry Christmas, ito na yung talagang Ito yung mabibigyan mo eh. may inaabangan. May inaabangan. Pero kumustahin nga muna natin, kumusta ang sitwasyon naman ng panahon dyan sa inyo sa Negros Occidental ngayon, Catherine? Opo, bali, sige po ang putok ng kanlaon po. Ayan pa rin. Pero malayo kayo, hindi naman kayo nag-evacuate, ano? Opo, medyo po. Oo. Pero mula dyan sa lugar ninyo, natatanaw nyo ba yung Mount Canlaon? Ang ang asopre lang, pag magbugas siya ng asopre po, nakikita namin. Nakikita. Pero malayo naman kayo doon sa lugar natin Opo. dyan. Okay. O sige, itong si Catherine ay laging nakatutok nga po sa ating programa. Yes. Oo. Kinabahan ka, Popoy. Hindi Bakit? naman. Oo. Ba't tayo mo kausapin si Catherine? Ito, nakausapin ko siya. Catherine, hello, good morning. Hello po. Oo, si Ate Chacha Hi, ito. So sinasabi mo kanina tuloy pa rin sa pagputok. Hindi pagputok yan, pagbuga po ng asupre tsaka ng abo. Hindi natin gusto na pumutok yan ulit. Last December 9, kung di ako nagkakamali, yung naging pagputok nitong Bulkang Canlaon dyan. So may mga areas dyan sa Negros Occidental within the 6-kilometer danger zone na nasa evacuation center pa rin yung mga residente. Sa inyo malayo naman. Malayo po, pero nung bumutok po yung bulkan noong December 9, bali po, naabot dito po yung ang asopre po. Umabot yung asupre. Itong mga binubuga niyan, itong mga nakaraang araw, nag-start yan nung Lunes eh. Hindi na umaabot dyan sa area nyo kasi ang sinasabi ng DOH, delikado po pareho yung ash and even yung asupre. Hindi na po. Hindi na. Thank God naman kung ganun. Sana nga maging maayos na yung kondisyon ng Mount Canlaon para makabalik na rin yung mga nasa evacuation center sa bahay. Catherine, kamusta naman ang Pasko? Paano kayo nag-celebrate? Natulog lang po. Buong araw ba Buong kayo araw kang natulog? tulog? Ha? Tulog po. Hindi, kahit papaano ba meron na ihain naman sa lamesa ninyo, Catherine? Bali, royal lang po, saka sliced bread. Oh, naku, ipagpasalamat pa rin natin yan kasi yung Oo. iba talagang walang makain. Sliced bread at soft drinks. Alam mo, ang may meron 3 sila. anak na pala itong sina Catherine. Kasama mo Yes. naman itong mga anak mo? Andito po sila ngayon. Oo. Wala silang klase. Oh, ilang taon tong mga bata? Ang panganay po, 17. Mm-mm. Ang pangalawa, 14. Tapos ang pangatlo, bali, 5 years old po. Oo. Nag-aaral na lahat itong mga anak mo? Opo, nag-aaral po silang lahat. Oo. At ikaw, ang trabaho mo mismo ay? Naglalabada ng pula bandera po. Oo. Tapos si Mr. Pintor. Pintor. Saka nananahin ko siya ng mga sapatos. Lahat ng pwedeng trabahuhin kasi 3 anak ito. Anong grado na? Nung 17 years old? Nasa college na ba yan? Grade 11 po. Senior high school. And then, yung Opo. 14 years old. Grade 9 po. Tapos yung 5 taong gulang, kinder na siya. At kahit na, alam naman natin, hindi kalakihan ang kita ng pintor at ng labandera, pinipilit yung itaguyod yung mga bata para makapag-aral. Yan na nga po. Siyempre, ang pangarap ng mga magulang, di ba? Wala namang masama sa pagiging labandera, pero kapag labandera ka, gusto mo para sa anak mo, maiba naman yung landas na tahaki nitong mga bata. Kaya nagsisikap sila pareho ng asawa niya na maitaguyod nga tong mga anak ninyo. Magkano nga yung kinikita mo sa bawat labada, Catherine? Depende po sa dami ng nilalaban po. Bali, pag marami, 400 po. Pag pinakamaliit po, 200. Alam mo, sa mga laundry shop, syempre may
may kiluhan eh, 'di ba? Kinikilo, ganyan para malaman kung magkano yung babayaran mo. Ikaw rin ba? Paano ba ang style ng labandera para malaman mo, ito marami o ito kukonti lang. Paano ang ginagawa mo ron? Tinitingnan ko lang po kung may estimate ko kung ang sa dami po, pag dalawang batya na kadami, Oh. na sinasabihan ko po silang 400 po. Ayun, 400. 400 Kapag ka isang batcha, pesos. nagkasya ron, pagka pinatong pa lang, so 200, ano? Tsaka hindi, bago 400 po. kumita si Catherine ng 400, katakot-takot na sakit ng kamay at sugat sa kamay ang aabutin, ano, dahil hindi naman talaga madali maglaba. Ikaw ba mismo, washing machine ang ginagamit mo or hand wash? Hand wash po. Nako. Hand wash mas mahirap. Nako po, nakakaloka. So, Catherine, ngayon, etong 2,000 piso kung sakali man, galing sa mga Happy Anonymous natin, saan mo planong dalhin? Ano ba yan? Mag-aano ba kayo? Post-celebration ng Christmas? Papakainin mo ng masarap yung mga bata? O saan mo ito dadalhin? Pa-check up po muna po sa asawa ko. Inuubo po siya ngayon eh. Gaano nakatagal yung pag-ubo-ubo ni Mister? Bali po, lumala lang pong ubo niya nung nakalanghap siya ng asupre nung putok po ng December 9 ng bulkan. Naku po, tas hindi pa rin na ipapacheck simula po noon. Opo, wala pa ho. Teka, bakit? Nasan siya nun? Andyan lang naman sa... Nagpipintura din po siya kasi nung time na yon, nandoon siya sa ibang bahay, nagpipintor. Oo. Tapos dinala siya ang amo niya, dinala siya sa syudad para bumili ng pintura. Doon siya nakalanghap. Nakalanghap nung asupre na ibinubuga nung kalaon. Pero alam mo, no, Chacha, bukod naman doon sa asupre, baka yun lang yung nag-trigger na lang. Yung pintura mismo kasi. O the trabaho niya, pwede ring baka Oo, eh. aggravate. Kapag ka ba nagpipintura, itong si Mister, nakatakip siya, merong face mask, o yung iba ginagawa yung t-shirt nakabalot na ganyan sa mukha. Naka-face mask po siya, pero naka-face mask po siya, pero naaamoy pa rin niya. Hirap po talagang trabaho yan, ate. Pero eto nga, isa rin siguro sa dahilan, kung bakit di kayo nakapagpa-check up, dahil kulang din kapos din sa pera. Yung bang pambili ng gamot, pampacheck up, pambibili na lang ng pagkain ng mga bata. Kaya ngayon, kung sakali man, ito matatanggap mo, pampacheck up ng asawa mo. O sige po, ano muna yung Bible verse na binigay sa atin ni Pastor Jeff? Kalawang Korinto, chapter 9, verse 7 po. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan ng walang pag-atubili at hindi sa pilitan, dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may pusang loob. At sa 8 buwan na pakikinig mo sa amin dito sa programa, anong naitulong nitong segment na ito sa'yo? Ito po, nagpapalakas po sa amin palagi pag naririnig po namin yung mga verse, pag nag-segment na po si Pastor Jeff. Ito po yung inaabangan namin, dahil po ito po yung nagpapalakas sa amin, sa pamilya namin, ang mga Bible po, ang bawat mga verse po. Oo, kasi more than the price, or more than the monetary na binibigay nito mga Happy Anonymous natin, ang goal talaga ng programa ay magbigay inspirasyon at pag-asa dun sa mga kapatid po natin na napanghihinaan na ng loob. So, kung nandyan ka sa Negros Occidental, sa TV ka nakatutok sa amin, sa 1PH. Hindi po, sa cellphone lang po kami ngayon. Oo, sa Live. Facebook Live lang talaga. Pero before, kumbaga noon, dyan na talaga sa Facebook. Hindi kasi umaabot ang stasyon namin dyan sa Negros Sa radyo po. Sa radyo. Anong frequency namin dyan? Ang dati po, na kaabot kami ng yung dating frequency ninyo, 92.3. Umaabot dyan sa Negros, yung 92.3? Opo. Ano yung nakikita mo doon sa radyo? Anong frequency mismo? Anong number? Malayo nga lang siya sa number sa labas ng radyo, pero ang signal niyo po na abot po namin. 92.3 mismo? Baka ibang frequency yun siguro. Saan ba malapit ang Negros? Malapit ba yan sa Cebu, sa Bohol, sa Cagayan? Malapit po kami sa
Bacolod, ma'am. Saan malapit? Sa Bacolod daw. Ah, Sa Bacolod. okay. Alam ko na yung sinasabi niya sa Anong frequency? 102.3 natin dati. Wala na po kami dyan ngayon. Opo. Wag na po kayo makinig dyan. Tama yung ginawa nyo. Sa Facebook Live na kayo. Totoo. Yung mga dati naming stasyon na pagbukas nyo, hindi na kami yon. Tama yon. Wag na kayong makinig doon. Dito kayo. Sa YouTube, sa Facebook. O di kaya, pakabit ng Signal TV. Bakit? Totoo na naman yung sinasabi ko. Tama yan. Alam tama. namang sabihin ko na okay, doon kayo makinig. Direkta yun, no? Huwag kayong makinig dyan. Pero thank you, ate. Sinundan mo pa rin kami, ha? Kasi ang dami naghahanap sa atin dyan sa Bacolod. Hindi lang sa Bacolod, maging sa Baguio, sa Ilocos, dati napapakinggan din tayo, La Union, 102.3 din tayo doon. Kaya lang wala na po yung frequency namin dyan. Pero meron pa rin tayo sa ibang mga probinsya na wala yung frequency na yon. So kung wala na, sa Facebook po tayo, sa YouTube, o di kaya yun nga, pakabit ng signal. Excuse me lang po, ma'am, naabot na din po yung 105 nung bago masira ang radyo namin. Ito? Na makinggan namin ang bago niyong frequency. Malakas kaya yung bato ron? O, Yung 105.9 mismo? baka naman talagang Opo, umaabot. Bago masira ang radyo. Bago Os- masira ang radyo namin, napakinggan po namin kayo sa bago ninyong frequency. Ay, ang galing. Sige, kung sakaling may susobra, bili ka ng bagong radyo. Magkano ba radyo dyan sa Negros? Hindi ko lang alam po. O magkano kasi baka yung mga Happy Anonymous natin nakikinig, dagdagan, no? Magkano ba? Estimated ko lang po, nasa 500. Ay, nako, saktong-sakto. Kasi hindi lang 2,000 piso ang matatanggap mo ngayon. Pero bago ko sabihin sa'yo kung magkano yung tulong na ibibigay nito mga Happy Anonymous natin, Ate Catherine, ikaw mismo, dito sa 3 anak mo, anong pangarap mo para sa kanila? Makatapos po ng pag-aaral. Para? Para hindi naman po nila maranasan yung naranasan namin, ma'am. Gaano ba kahirap ang buhay na naranasan mo, Catherine? Pasensya na po, na-emotion. Bali, mahirap po dahil hindi kami nakatapos. So, ang sa amin lang, sa mga anak ko, na hindi nila dapat maranasan yung naranasan namin ngayon. Kasi nakikita naman nila kung anong sitwasyon namin ngayon. Pero sinisikap namin po na makatapos sila. Sinisikap namin na maging maayos ang buhay nila. Yun lang po. Yun na nga po, no, yan yung sinasabi ko kanina, maraming ganyang mga magulang. Catherine, yan bang bahay na tinitira ninyo sa inyo or nagre-renta kayo? Ma'am, kinukup lang po kami ng simbahan. Sa Wala simbahan? po kami sariling bahay. So, saan kayo nasaan yan? nakatira? Oo, saan Kumbento doon? ba? Andito lang po sa simbahan sa Barangay Alice, Sitio Pangpang, Valladolid. Gano'n na kayo katagal na nakikitira dyan sa simbahan? 2 years na po. 2022 po kami nakarating dito. Galing po kami sa Samar, ma'am. Galing kayong Samar, pumunta kayo dyan, tas paano mo nakilala yung mga kumupkup sa iyo dyan sa simbahan? Bali, dati naman po kaming Adventist. So, naghanap kami ng simbahan na Adventist. So, nakilala namin sila. May mga okay. kasama pa kayong ibang pamilya dyan sa tinutuluyan nyo ngayon? Wala po. Kami lang. Buti napayagan mabait, kayo. 5 yan, Chacha. 5 sila. Correct. 3 bata at sila mag-asawa. Tama? Opo. Temporary lang po. Ang sabi nga nila, temporary man lang kasi sinisindahan niya po ito eh. So hanggang kailan daw kayo po pwedeng mamalagi dyan at kung sakali na hindi na po pwede, saan po kayo lilipat? Kung mayroon po, lilipat po kami. Ang sabi ng asawa ko, gusto niya sana bumalik na lang eh. Kasi may bahay kami doon eh. Sa Sa Samar. Samar. Bakit po ba kayo napadpad dyan? Napadpad po kami kasi pinauwi po ako ng kapatid ko. Gustong-gusto niyang makita ako dahil 30 years na po kaming... Hindi nagkita. 30 years po akong... Opo, 30 years pong hindi kami nagkita. Akala nila patay na ako. So, pumunta po ako rito para makita nila na hindi sila mag-aalala sa akin. So yung kapatid mo nandyan pa rin naman ngayon sa Negros Occidental. Oh, pero layo po sila, ma'am. Layo sila. Tsaka Malayo. mahirap din ang buhay kaya hindi rin kayo matulungan. Opo, mahirap din po sila so hindi kami umaasa sa kanila.
Catherine, maitanong ko lang, kumusta yung pamumuhay ninyo nung nandun pa kayo sa Samar kumpara na nandyan kayo ngayon sa Negros? Mas feel ko po yung mas maganda doon kasi kung doon makakapuntang asawa ko sa dagat. Mm. Tapos pwede naman kung Makakapangisda. walang huling. Opo, kung Oo. walang huling isda, pwede naman po siya sa pagpapanahi ng sapatos. At least kung sa dagat siya, mas komportable siya dahil hindi siya makalanghap ng anumang chemical. At least gamot pa din pong dagat para sa kanya. Oh. So, ibig sabihin ate, yung buhay nyo doon mas maaluan kahit papano kumpara dito sa Negros Occidental. So, kung sakali may chance, babalik kayo doon. Ano bang sasakyan? Bus? Ganun po? Bus po. Tapos isasakay po masakay pa ng barko. Magbabarko. Oo, magbabarko. Mm. So, magkano magiging pamasahe nyo kung uuwi kayong 4 para mas maging 5, maayos 5 na yung sila. buhay? 5, I'm sorry. Oo. Kasi ma'am, nung pumunta kami rito, ang 10,000 po, 1,000 na lang natira eh. 10,000 inabot yung kanilang pamasahe. Nung pumunta yan ha, Oo, no? 2,000, 2 years ago. Oo, 2 years ago pa. 2022. So kung sakali, baka mga ganong amount, 10 to 15,000, makakauwi na sila. Yung bang bahay nyo doon sa Samar, sa inyo talaga? Bali, sa kapatid niya po, ng asawa ko, pinatira kami dahil ang kapatid niya nandito na po tumira sa Cebu. So hindi nyo naiisipin yung tahanan, ang iisipin na lang yung pang-araw-araw pagkain. Pero paano pag-aaral ng mga bata? Ita-transfer mo ulit? Opo, kung Oo. sakali po. Maging sila ba, gusto na rin nilang umuwi dito sa... Babalik na lang sa Oo, Samar. sa Samar? Happy-happy sila. Ang isa, gusto dito. Ang isa, gusto pong umuwi. Depende sa mood ng mga Hindi, siguro- bata. May mga siguro- kaibigan na Kasi rin mga, doon eh. mga growing kids Oo, eh. pero may point naman si Catherine kasi Catherine, kung medyo hindi nyo sigurado kung hanggang kailan kayo papayagan ng simbahan na makatuloy dyan sa bahay, mas maigi nga talagang makabalik na kayo doon. Kasi sabi Kung niya, meron namang at least doon, kung walang hanap buhay yung asawa niya, pwedeng mamingwit lang ng isda, may pagkain na sila, ang poproblemahin na lang nila, bigas. So ang wish mo ngayong Bigas. Pasko ay makauwi na sa Samar, tama ba? Opo. Yun ang hiling mo Opo. sana ngayong Pasko. Opo. So kung sakali na nakikinig yung mga Happy Anonymous natin, ang kagustuhan mo, yung makukuha mong pera, talagang pamasahin nyo pa uwi? Opo. Kung sakali po, pamasahe po. Oh, pero yung asawa mo ba, nag-usap na kayo? Okay naman sa kanyang umuwi kayo ng Samar? Mas gusto niya po sana tagal niya nang na makauwi siya dahil kung dito parang lumalala yung sakit niya Oo, yun ang problema, di ba? Sumasakit na eh. Yung likod, meron nang nakakaubo na nga, yung trabaho niya, nakakaubo pa ngayon yung nalalanghap na asupre. Oh, dahil nga po dun sa Bulkang Kanlaon, medyo malapit-lapit sila. Pero sige ate, ganito, alam mo naman dito sa programa natin, hindi natin hawak yung ipapadala ng mga Happy Anonymous natin. Pero, kagaya ng laging sinasabi ni Manong Ted, hindi pa naman ito ang huling ugnayan natin. Bigyan mo kami ng figure, babalikan ka namin kung magkano ang kakailanganin talaga para makauwi na kayo doon. At medyo makapag-settle kayo kahit papano. Meron bang area doon kung saan pwede kang magkaroon ng sari-sari store doon sa bahay ninyo? Doon po, mismo sa bahay na pag umuwi kami, doon po, pwede po ako Magtinda-tinda. O, puhunan na lang ang kulang. Kung ganun, yan ang mga hinahanap ng Happy Anonymous natin. Ngayon, etong mga nagpadala, ang sabi nila, dahil hindi nakapag Noche Buena ng maayos yung mga bata, kahit tapos na yung Pasko, sa paparating na bagong taon, may panghanda kayo kahit papano. May pinadala sila dito. So, ikaw nang bahala ha, lalo na yung 5 taong gulang na baby pa, para kahit papano makatikim naman ng masarap yung mga bata. Tapos babalikan ka namin kung anong po pwedeng magawa nitong mga Happy Anonymous natin dun sa pag-uwi ninyo sa Samar. Sabi niya kanina 10,000 siguro or more than that pa yung pamasahe. Tapos tignan din natin kung ano yung pwedeng maitulong nitong mga Happy Anonymous natin doon sa sinasabi niyang gusto niyang magkaroon ng sari-sari store dyan po sa Samar. Pero ngayong araw ng Huwebes, December 26, ang total ng matatanggap mo galing kay Happy Mike, 2,000, si Happy Daddy, 2,000, at si Happy
Engineer Daddy, 1,000 piso. 5,000 pesos ito, Catherine, ha? Na ipapadala namin sa'yo. Tapos babalikan ka namin ulit. Sendan mo kami ng litrato ng mga anak mo, yung simbahan na sinasabi mo na nagpatuloy sa inyo. Tinutuluyan. Maging mga katunayan itong pag-eskwela ng mga bata at yung pagpipintor ng asawa mo. Padalan mo kami niyan. Tapos magkakaroon tayo ng ugnayan ulit para dun sa pangarap mo na makauwi na ng Samar, ha? Opo. At higit Maraming sa lahat, salamat. sorry po. At higit sa lahat, Catherine, magtanong-tanong ka na dyan kung magkano pamasahe pa uwi, ha? Opo. Kasi malay mo, tumugon agad yung mga Happy Anonymous natin. Bago magbagong taon, makauwi na kayo dito sa Samar. Pero syempre, bago umuwi, naku, maipa-check up na muna si Oo, Mister. yun din ang importante Lumalala ha. daw Ate, yung importante ubo, yun. Check up ni Mister ha. Huwag ubusin ng ipadala nila Happy Anonymous sa handaan kung talagang hindi kaya. Ano? Opo. Unahin natin si Mister sa check up at sa gamot ha. Opo, yun naman talaga po yung ang kailangan ko yung mabigyan muna siya ng tamang gamot para sa kanya. Sige, pasalamat tayo dito sa mga nag-ambag-ambaga na Happy Anonymous natin. Maraming salamat po sa lahat ng mga anonymous, sa tulong nyo. Maraming salamat po dahil kayo po ang ginamit ng Diyos para ma-provide ang aming pangailangan sa araw na ito. Maraming salamat po. No, hindi po ako Paniwala. sabi ng opo, maka-expect po na ganito po dahil ang inaasahan ko lang po ang himala ng Diyos. So ito ngayon ay nangyari na. Maraming salamat sa inyo, sa inyong kabutihan na alam ko na ang Diyos ang gaganti ng lahat sa inyo, sa lahat ng mga kabutihan na ginawa nyo sa mga tao na nangangailangan. Maraming salamat po. Sige, Catherine, babalikan ka namin. Magtanong-tanong ka na dyan kung magkano pamasahe pa uwi, ha? Para sa inyong 5. Oo, gaano ba? Ilang oras ba ang biyahe kung uuwi kayo from Negros papunta ng Samar? Kung magbabarko po kami, bali nakakatulog po kami ng isang gabi pa sa barko. Oo, tulog na. So, isang buong araw ang biyahe. Isang araw po. Oo, tsaka hindi. Kasi kung ganitong panahon, baka mahirapan na rin sila makauwi dahil nag-uuwian din yata yung mga tao. Baka di sila makasakay. Pero ang sigurado, balikan mo kami kung magkano yung magiging pamasahe para sa inyong 5 at magkakadaupang palad tayo ulit sa Himpapawid para tignan natin kung yung mga Happy Anonymous natin, anong say nila dito sa pangarap mong ito, ha? Maraming salamat po sa inyo, ma'am. Naku, wag po sa amin sa mga Happy Anonymous po natin to na everyday nakatutok po dito sa ating programa.